Hi Hey guys! So, welcome to our very first episode And certainly the last one, of A Talk of What's Ethically and Morally Right. a Gen Z retrospective. So, ayun nga, Mars. Kamusta na yung Holy Week mo? Mars, ito, sobrang okay naman. Garal-gal sa time kasi ginawa ko lahat ng schoolworks. Like, Real. di ba, Holy Week, tapos ginagawa natin lahat ng exams, finals. Kaya, sobrang, Hell Week so, talaga, Mars. di ba, sobrang di ako mapakali kasi ngayon ko lang natapos yung latest episode ng Toro Family. Kaya kasi Gen Z Queen. Si Paye! Si Exactly! Paye Galang, the true icon of Gen Z. Siya talaga yung bias ko sa Toro Family, actually. Diba? Like parang, siya ang bias of all. Diba kasi parang sobrang relatable talaga nung persona niya na pagiging palaban, diba? Like, and sobrang na-embody niya ang pagiging Gen Z. Kaya sobrang patok na patok siya sa lahat ng kabataan ngayon. I mean, diba? minus lang yung sobrang scripted na, attitude niya and pagmamaldita na parang, okay, totoo ba yan? Pero parang yung attitude niya, it speaks very clearly about as a reflection of Gen Z as a whole, no? Na parang we're very politically aware, socially aware of what's happening. Yeah. Like, diba? Talaga siya on her own ground and wala siyang pakialam if may masabi siyang hindi gusto ng tao. Basta ang point niya, masabi niya kung ano yung tama and ano sa tingin niya yung principles ng life niya. Tama ba? Exactly. Parang she's very defiant and that's what a lot of people love about her, di ba? So, parang as kids ba, Mars? Ganun ka rin ba? Oh my God. Palaban ka rin ba as a kid? Yeah, ang hirap pag-talk ng, ayoko naman kasi sabihin na perfect ang childhood life ko. Pero, oh my God, Mars, parang si Paye ang naging ang nag-depict ng story ko growing up. Diba? I mean, all na puro millennial, dominated ng Gen X. Ako lang yung nag-iisang Gen Z na, I mean, most of the time nga na ako kasi lagi nila ako minamock, like pagiging Gen Z ko na kesyo lahat daw ng bagay may say, like lahat daw binibig deal, sobrang sensitive daw. But bata ka pa lang may bashers ka na. Yeah, totoo. Like, 'di ba? Ang hirap sa kanila, like kapag ka natututo ka or natututo tayong magsalita, mag-express ng sarili natin is they will feel disrespected agad. Oo, parang inferiority complex na nila yun na parang any sign of us standing up for ourselves is parang it's a fault on their part. Diba? Yeah. Parang pinipersonal nila. Yeah, and ayun, parang nag-equate lahat ng pagsasalita natin ng sarili nating opinion, nag-equate bilang disrespect sa kanila. Diba? Yeah. Tingin mo, parang ang laki din ng factor ng pagdidisiplina natin as a kid. Kaya tayo like palaban ngayon as a generation. Yeah, totoo. Kaya sobrang early to kay Paye. Like growing up, nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Yung way na, alam mo yun, mapagsabihan siya nung ni Mami Oni and the Queen. Yung pagmamaldita sa kanya ng kapatid niya, yung struggles niya growing up. Pero grabe din talaga yung upbringing niya, no? Yeah. Ang traumatic, ang lala. And her mom, oh my God. Diba? And her name. So unserious. Lucy Pearl. The Lucy Pearl. Grabe, ang OA ng mom, for real. Yeah. Kaya sobrang, alam mo, nung una, ang daming nagbabash sa kanya, kaya bakit daw ganun yung attitude niya, na sobrahan daw sa pagiging sensitive. Pero, ikaw ba? Ano bang thoughts mo kay Paye? Like, yung... I think it's not her being sensitive, it's just that she knows how to stand up for herself. Like, alam niya yung boundaries niya, alam niya yung... Like, she knows who she is. She knows na hindi niya kailangan tanggapin lang kung ano yung
mabigay sa kanya kung ano iba to sa kanya, di ba? Yeah. And ayun yung kagandahan na lumalaki tayo na meron tayo nakikita na, oh, I can relate to her. Kasi tama, I mean, hindi lang ako yung nakakaisip na may mali. So, kailangan kong magsalita. Gets mo? Oo. Yeah, and ayun. So, ayun, kaya sobrang bias na bias ko si Paye, the true icon of Gen Z. Kaya etong speaker natin, Mare, isa ding Gen Z, our fellow Gen Yes. Z kid. Yes Please welcome naman. our first guest. Carl Dades. Yo, hello everyone. Hi, Hello. Carl. Hi, Hi Carl. Juliana, hi Jairo. So, hello guys. Yan. How's life naman and kamusta naman ang Holy Week as a Gen Z? All good naman. So, yun, doing the very adult thing, you know. Are you And spending time with your family? yeah, spending my time with my family this Holy Week and yeah, typical Holy Week. And doing some errands. Going around with them, then yun lang. So, pinag-usapan namin ni Jairo kanina yung pagdidisiplina when it comes to our upbringing and how our parents, parang exact punishment on us. Diba? Like, do you ever relate to that, Carl? Yes. Oo naman. And it comes natural naman since from the moral development, diba? Like most of our figures, friends, family, and other authority figures play significant role in shaping our moral development as child or sa murang edad, diba? So, Oo, yeah. true. True. I relate on that. Kamusta ka naman as a kid? Like, paano ka umasta as a kid? Did you As a ever? kid, so, nung kid naman ako, so, syempre, I have my own, judgment. Then, yep, I don't act like, balasubas na kid. I'm Hindi very naman ganun friendly, kalala. madamot, and, yep, hindi malala. So, I'm very well, of my surroundings. Siyempre, from the family din. So, family keep me good. So, that's why. Like, growing up, sino ba yung nakikita mong parang inspiration for looking, like, who do you look to as an inspiration and as a model for, for judgment and moral values? I think I can say na magiging yung sa parents ko since we have different challenges or development na nabuo. But I think from my personal experiences, from my personal surroundings, maybe from school, friends, hanging out, and yeah. So sa tingin ko, yun yung naging, so not specifically for being model, but what I'm been through. Sa tingin ko kung ano lang yung dinaan na way. Therefore, yeah. You mentioned, your school, your friends. How's Yes? that like? Like, yung environment. So when it comes to the environment and went to a Catholic school, no? So we're Same. well disciplined naman when it comes to and all the teachers and other authorities play their role to parang to influence us into what is good and what's a social norm of what's ethically good and make you practice those principles. And morality comes with so that's why. And yep. Pretty normal childhood naman. Yeah. Yes, pretty. Wala namang instance na nag-misbehave ka sa school, ganon. Going. I think I think nung misbehave ko na lang during those mga mid school year, what I mean is the junior year, right? So I mean gagawa ng kalokohan pero it's not the really grave na kalokohan pa. Like yung typical out of the blue na behavior that it can be detrimental to the others, right? So ayun, but
yung typical, lang, like, kinda clown joke-ish kind of Yeah, act. very surface level lang. Yes. Yun lang. Light-hearted jokes, ganon. Yes. So, Carl, based naman sa mga kwento mo and sa experience mo as a kid, nakita naman namin na late lang naman. So, late lang naman yung mga nagawa mo. So, we think na wala naman naging sobrang grabe na punishment ang binigay sa'yo, right? Yes, I agree. Yeah. So, dinidisiplina ka ng parents mo in what way? By the way, when it comes to discipline or all the practice of my higher, my parents, mga titos, titas ko, they don't use. Actually, lumaki ako there's no practice of physical, yung pagmamalupit pagdating sa. So, and more likely verbal and parang they make me observe something na what you did is bad. So, yun na lang. So Hindi parang, dun nagagaling yung judgment na mabago yung and to develop na what I did is wrong. Coming from this perspective na yun, they give me this perspective na look at this and sa tingin mo how you gonna process that. Then it's gonna be a lifelong development. So, di ba? Because it's like kind of trauma. No, not trauma, but typical lesson from. Yeah. So, na-bring up mo din na hindi ka dumaan sa phase na like violence yung naging answer sa mga naging like naging consequence sa'yo. Ask lang namin, anong thoughts mo pala sa mga, alam mo yun, yung naging culture natin na kapag may maling ginawa, automatic ang consequence is, alam mo yun, like violence. So, according kasi sa, alam mo yun, parents natin, ang pagdisiplina daw sa mga bata is nagagawa and natutulungan ng pagtotrauma sa kanila. So, paglaki nila, hindi nila magagawa yon. Anong thoughts mo? So, ako naman, so due to my practice and sa tingin ko yung moral values ko, physically hurting someone or your child is not really, or more likely, kasi siya like yung historical past trauma of the mga ninuno, no? Dapat you did something wrong, dapat maparusahan ka ng ganito upang tumatak, parang tumatak sa'yo. And be honest, I disagree because I also believe na it don't have to make physical against kung sino nagkasala, di ba? Kung sino nagkamali. Kasi unang-una, like all of us is naman, nagkakamali. And sa tingin ko more likely na develop ka din kasi sa sarili ko na how you gonna process all the things kung gaano sila kababaw or gaano sila bigat, di ba? Like I won't scold, I won't beat up my kid because naiwan niya lang yung lunchbox niya. Yeah, tama. Exactly. It's kinda stupid lang na parang, whoa, why you gonna? So I think siguro kasi, and also by the way, throughout napapag-usapan din naman with my other friends na sa tingin ko hindi to napapractice kasi hindi na naiisip kung gaano ka-practical yung gagawin nila against them and gaano ka lalim or ano ba talaga yung judgment nila sa nangyari. Yeah, tama. Interesting, actually. Like, I want to go back to how your parents made you made you process your wrongdoings. Sobrang bare minimum, pero ang eye-opening lang to see how communication is just, like, simple communication na parang, what you did is bad. Look at the consequences of what you did. So that's how you know na you're not gonna do it again. Diba? Sobrang simple. There's no longer, parang
You don't Yeah. have to have like any violence involved. That's so interesting. Like, di ba, parang sobrang rare sa culture natin. Yeah, na Filipino culture sa Yeah. isang household na walang violence na involved kapag kami nagawang mali yung bata. Di ba? Yeah, tama. And, yun. Gandang input nun, actually. Yeah. Thank you, Carl. Thank you, guys. Thank you. So, Carl, going through childhood and adolescence, and now in your adulthood, how would you say you've matured throughout the years? Throughout the years, so how I matured or how I process things. Yeah. Kasi sa tingin ko in my personal lang din, judgment. Kasi yung ko, kumbaga in everyday experiences ko, like example, if I'm mad to something, ang gusto ko atakrihin kasi kung how I gonna process yung pagiging galit ko towards that thing. At sa tingin ko, hindi naman din magiging detrimental against, it's kind of ironic, but against me, di ba? So, ganun na lang kasi yung iniisip ko na if I did these things pa, na alam ko makakasira, technically makakasira sa iba. So, makakasira din sa akin. Like, gaano ba ka-worth it to do? So, that's why yung judgment ko when it comes to morality and ethical it's kind of based off what is, ba talaga? Like, being the practical, di ba? Kasi di mo naman gugustuhin. Di ko gugustuhin, sisirahin ko yung sarili ko. Destroy someone. Yeah. So, Yeah. and how I mature, siguro everyday talaga. Like, everyday consequences, everyday acts, daily, It's really like a lifelong process din, no? Even there's challenges, di ba? Like, sobrang challenging kasi. Like, there's challenges na masusubukan talaga yung temper mo, masusubukan yung palawig mo sa isang bagay. And these things parang it's up to you na lang how you gonna take it. Like, how you gonna swallow this thing. Either, makasira ka din or you put yourself into the serene na, okay, just gonna be ecstatic rather than dealing with this, parang yun, nakakasira. Ang ganda nun. I think, yep, that's how I mature. Parang you take Sobrang time. binavalue ko yung sa tingin kong hindi naman ka-worth it. Alam mo yun? Mas ayos na yung ang good sa akin. Kasi kung, alam mo yun, mas maganda. I fully agree. Sobrang interesting ng yung perspective ni Carl sa pagpa-process ng emotions niya. Diba? Especially when tackling about circumstances and situations that's out of his control. And I think sign talaga siya ng post-conventional morality, no? Na alam mo kung kailan ka mag-step back and mag-isip. Diba? Yeah, kung paano niya i-handle yung every situations na na-face niya in life and yung pagiging practical niya din over things and alam mo yun, like, dapat ko ba itong pagtuunan ng pansin or alam mo yun, if there's kasi baka ma-consume yung mind niya because of certain thing na hindi naman totally worth it. Oo. Kasi parang ako, like personally, when I handle things, minsan ang sobrang dali mag-succumb sa pagiging impulsive. Diba? Yeah. Tapos parang may masasabi ka na lang na hindi mo i-regret mo din later, diba? Oo, like, tama. Like, hirap mag-handle ng mga, alam mo yun, gagawin natin in, like, yung decision making natin. Because, oh my God, as a Libra, as an indecisive Libra, ang hirap mag-decide lagi ng mga gagawin. And, like, iisipin ko na lang, alam mo yun, like, kada situation, iniisip ko na lang if, tama ba yung ginagawa ko and ang makukuha ko ba dito is punishment or reward. Alam mo yun? Oo. Tapos parang ang dami mo na naiisip. Hindi pa nangyayari yung situation. Diba? Yeah. Like, nako-consume na and nakukuha na agad yung
mind mo into thinking ng mga things na pwedeng and possible na negative things na pwedeng mangyari because of what your action will be. Tingin mo, parang dahil ba healthy rin yung upbringing ni Carl? Diba? Kasi parang sobrang ang ganda nung pagka-communicate sa kanya ng parents niya. Ayun din. Ayun yung isa pang sobrang interesting about it kasi tama yung naging approach ng household ni Carl sa pagpapalaki ng mga bata na wala talaga dapat na violence na dapat ma-involve sa isang pagpapadisiplina kahit sabihin mong para may lumaking may takot yung bata kasi there's a lot of things aside violence, like hindi lang violence ang answer palagi. Exactly. Like, look at how easy that is. Na parang sabihan mo lang na malito. Tapos sasabihin ng bata, bakit mali? Kasi ganito, ganyan. Like, it's just that simple. Yeah, because if you communicate with each other, madali naman masolusyonan lahat ng problem without any anger and alam mo yun, hatred. Oo. Tapos parang, observation ko din, like, pag maganda yung pagpapalaki sa bata on this, yung at that stage of surface level pa lang, very shallow pa lang yung level nila ng morality. Mm-mm. Yeah. Mas mabilis silang makakarating sa stage ng maturity. 'Di ba? Mabilis silang makakarating sa stage ng post-conventional na kaya ko nang iput yung sarili ko. I can put myself on other people's shoes. Parang ganoon. Yeah. 'Di ba? Parang healthy sila mag-process ng emotions, healthy yung coping mechanisms nila. Kasi maayos yung pagpapakalaki sa kanila. 'Di ba? Yeah, I love. And I hope lahat ng household is ganun din ang naging, alam mo yun, ganun din ang nangyayari. Oo. Kaya thank you sa guest speaker natin na si Carl Dadis for his many inputs, for his many insights and experiences sa upbringing niya. Thank you, Carl. Thank you, Carl. Thank you, guys. Thank you. Ayan, alam mo partner, ang dami kong realization after matapos ni Carl, after magsalita ni Carl, ang dami kong realization na, diba, na hindi tayo hindi lahat ng bata lumalaki sa same household, na hindi lahat pare-parehas ng kind ng pagpapalaki and kung ano yung naging inspirations in life and naging mga impact and factors affecting their moral development. Diba? Like, compare mo yung upbringing ni Carl sa upbringing ni Paye. Diba? Oo, totoo. Oh my God. Like, kung gaano ka hirap yung lahat ng dinanas ni Paye with her mom, with her, like, surroundings. Yeah. Iba na pagdaanan. Hindi naman all rainbows and butterflies yung kay Carl, 'di ba? Pero if titignan mo holistically, sobrang ibang-iba and sobrang light ng napagdaanan and dapat lang exactly lahat ganun ang mangyari. Yeah, like that should be the bare minimum anyways. Yeah. And ayun, alam mo ba, from that experience ni Carl and that talk from Carl, ang dami kong hindi ko pinagkukumpara yung, syempre, iba-iba nga tayo, pero na-realize ko sa sarili ko na oh my God, ang dami kong na-realize. Like, katulad na lang sa akin, like, growing up kasi, di ba, hindi naman kaila na kapag bading ka, kailangan may patunayan ka pa aside sa pagiging Actually. Tama, di ba? Like, hindi natatapos sa pagiging bading mo ang dapat patunayan mo sa pamilya or sa tao na kapag bading ka, dapat meron kang gawing tama and maganda para... Diba kasi ano? yung parang treatment nila to like LGBT people is by default masama ka na. Diba? Parang totoo, yeah. Kailangan mo pang paangatin sarili mo. Kasi bukod sa sobrang alienated ng LGBTQIA++ community, sobrang hirap din ng pressure na mapupunta sa'yo kasi 'di ba sasabihin nila,
bakla, matalino yan pero bakla, ganun. So, kapag The bakla, pero, yung oh, pero talaga eh. pero laging hindi ba pwedeng bakla yan o kaya magaling yan tapos na, like hindi mo kailangan i-bring yung gender ng tao. Wala ba yung pwedeng, ang ganda niya, tapos lakad ka na lang, di ba? Yeah, like tapos na, may period after that sentence. Di ba? Pwedeng slay na lang, tapos, ano ka na, like, you can just live your life. Bakit pa kailangan, ang dami pang kuda ng mga Diba? tao. Kaya, ayun, like, lumalaki ako, sobrang hirap na, bakit, parang mapapaisip ko na bakit ganun, and alam mo, sobrang laking impact din ng factor, I mean, sobrang laking factor din ng like, environment, friends ko from school, Oo. like, kung paano, I mean, kung ano ako ngayon, wait lang, Jojo mo naman yung sinabi ko. Like, yung mga friends, Gets. yeah, di ba? Like, yung friends ko, and ang dami nilang contribution kung paano ako naging confident ngayon, and especially yung sa Yes. films, alam mo, sa TV, Yes! Pop Icon, Vice Ganda, culture. di ba? Di ba? Exactly. Meme Vice, The Power You Hold, di Si ba? Like, Meme. yung Si the way, Mother. di ba? Sobrang mother niya, Exactly. And sobrang, she sino? really paved the way talaga, no? Yeah, totoo. Paved, ayun talaga, kapag sinabi mo kung sino yung nag-pave ng way, may isip mo talaga na si Vice Ganda. Di ba? Like, Oo. aside sa comedic skills niya, sobrang laking impact na natulong ng kanyang voice sa ating lahat. Like, kung paano tayo mag-isip ngayon, kung paano tayo mag-stand for ourselves, is malaking tulong si Meme, our icon. Actually, ang laking impact din yung contribution niya sa Gen Z humor. Di Totoo. ba? Totoo yun. Like, tapos kung, alam mo yun, yung lahat ng entry niya na may nag-text, simula sa may nag-text niya, niyang Kira, oh my God, showtimer ako. Ako Ano? laki sa Private Benjamin eh. Welcome home, Patsy! Diba? Like, lahat ng banter niya, lahat ng ano niya, ng mga lines niya doon. Grabe talaga yung sikat, di ba? Oo, totoo yun. And It created every movie, created its own movement talaga. yeah, totoo, sobrang laking movement ng bawat movie. Especially sa mga, alam mo yun, sa mga katulad natin na laking, ang tawag dito, ng mainstream media sa ating mga, Yes. paglaki natin, 'di ba? Like, Oo. pagiging bata na sobrang feel niya is powerless siya, alam mo yun, walang voice. Oo. Alam mo Um, yun, like, parang na-observe ko din na natututo tayo as a kid talaga, like, as a woman, as a lesbian, tapos ikaw, bilang bading, parang, natututo mo, kahit hindi directly sinasabi sa'yo, kahit like sa treatment lang, sa special treatment ng ibang tao compared sa'yo, may kita mo talaga na wala kang kapangyarihan. Oo, totoo. Di ba? Parang ang aga mo nai-internalize sa sarili mo na, iba ako. Oo, May mali sa akin. oo, totoo yun. Di Like, ba? lumalaki ka na parang may realization na mag-hit sa'yo na parang, bakit, alam mo yun, bakit parang kakaiba ako, lumalaki kong, alam mo yun, sobrang alienated na parang Oo. ko is iba sa mata nila, and alam mo yun, yung eye nila talagang may judgment every move mo. Parang di mo ma-feel na safe ka sa bahay mo, sa school mo, sa church mo, sa komunidad mo. Di ba, like, wala kang mahanap na safe space. Totoo. Kaya ang Yeah. ganda nga din ng, yun ngayon, parang mainstream media, ng pop culture. Kasi dahil wala nga tayong safe space because, sila yung nagpapaalis natin, we make our own. Yeah, we make Diba? totoo. So, kasi alam mo, may it be in our house, in our school, sa church, lahat 'yan pare-parehas na ini-instill tayo na, okay, ito lang yung tama mong gagawin, ito lang yung dapat mong gawin. Oo. Like, limited Social tayo expectations, di ba?
totoo, like, doon tayo Stereotypes. like, doon dapat kung ano yung social construct na nakalatag sa atin, ayun talaga dapat yung ma-instill and ma-condition sa mind natin. Oo, social construct. Tama. Yeah, totoo. Kaya ayun, like, alam mo sa lahat ng mga bakla, sa mga babae na may complex relationship with their family, dahil sa unrestricted access din sa internet, alam mo yun, na kikita Oo. yung inspiration natin and yung mga, alam mo yun, mga figure natin sa Yun nga, pop sila Vice. culture. Yeah, totoo. Like, sobrang laking tulong niya na parang, hindi lang si Vice like, growing up, Ang I dami mean, pa eh, ang dami pa. ang dami talaga. Like, yung mga palabas nila sa Shasha Saturna, oh my God, kilala mo yun? Oh my God, oo. Wait lang, si Shasha Padilla? Yeah, Shasha Padilla. And, Oo. I mean, alter ego niya si Shasha Padilla and Oo, sa pero... Bibi Gandang Hari. Oo, Yeah. si Bibi. Actually, wait. Parang, Bibi Gandang Hari din, actually. Paved the way din. Yeah, paved the way. Di ba? Pero, limited. In her time. Yeah, in her Sa time. panahon niya, sobrang, di ba? Kasi parang, yeah. like, parang bruskong, like, bruskong persona, di ba? When she started acting. Tapos, biglang she came out as trans. Tapos, parang, she came out as trans in a time na parang sobrang, sobrang hindi pa politically correct yung era na yun, Oh. di ba? Yeah. Like, alam mo yun, yung may mga jokes pa na hindi natin alam, sobrang bad pala niya and sobrang, Oo. like yung mga fat shaming were normalized nung time na Oo, yun. te. Yung mga homophobic na jokes. Oo. Tapos, di ba, like, ayun, sobrang talaga, sobrang, Parang, product of their time. Siguro. yeah, totoo, tama naman. Ayan, buti na lang talaga as time goes by, nagpo-progress din ang mind ng society. Like, yung Oo. mga jokes ni Vice, yung mga jokes natin, like, alam natin kung ano yung limitations and ano yung dapat lang and sa dapat ma-filter, alam mo? Oo. Yeah, yun. And, go. Parang mas nagiging aware na tayo and mas nagiging mindful tayo sa actions natin. Like kahit bata, kahit nung teenagers pa lang tayo, parang natututo na tayo maging conscious talaga. Totoo. Like, na alam na natin and nasa mind na natin kung tama ba or mali itong gagawin natin. Regardless of punishment or ng reward. Natuto na tayo na parang mali pinalaki tayo ng ganito, mali itong discrimination na nangyari sa atin. So we vow not to do the same. Na parang the cycle ends with us. Yeah. Diba? Ends with Diba? us. Ayan. Ayun. So, alam mo though, from our previous topic, I can't help but notice na kahit sa moral development stages, ang laki ng influence ng culture. Diba na parang kung paano tayo tinuturuan ng manners and values, kung paano nila ini-instill yung social constructs. Diba? Yeah, exactly. Kaya hindi ko alam kung paano natin i-discuss yung moral development tapos i-ignore natin yung cultural factors. Kasi alam mo partner, meron akong mga experiences dati na oh my God. Like, aware naman siguro lahat ng Filipino. Like, sabi nga nila sa social media, hindi ka Filipino if, sa akin naman, parang hindi ka Filipino if hindi ka aware sa po and opo culture. Exactly. Culture, diba? Like, doon nag-equate ang pagiging respectful mo kapag ka alam mo ang po and opo sa tsura natin, diba? Like, ilang beses na, alam mo ba, like, lumaki ako na kapag meron akong sentence na wala, nakalimutan ko ang po or opo, talagang kukurutin ako, pipingutin ako sa lahat na lang eh. Diba? Like, kung saan man pwedeng maablot ng nanay ko. O like lahat, kung anong body part na available sa kanila, di ba? Oo, totoo ka. Like, sa akin, di ko, ano yun yung para sa ulo?
kokonyatan. Oo, tapos yung kokotongan. Kokotongan. Oo. Kokotongan ka dahil hindi mo nirerespeto yung elderly. Nakaligtaan lang magmano. Yeah, and Tas nahiya ka lang sa madaming taong tumayo. Ayaw mo lang maging agaw pansin, naging hindi ka na respectful. Wala ka lang sa mood, Tapos Totoo. masama ka na. Yeah, tamang-tama for this topic, ang magiging next guest natin, walang iba kundi ang ating fellow Gen Z din na for sure ilang beses na din nakurot, napingot at kung ano man ang nagawa dahil lang sa pagiging makakalimutin. Welcome, Sherry Marcos, hailing from the North. Hi, Sherry. Ayan, hello. Yan, tama yun, no? So, na-experience ko rin yun. Yung sabi nga ni Jaira na, yun nga nakukulot pag nakakalimutan magpo at opo. Ayan. So, sa amin kasi sa culture namin sa Ilocano, sa northern region, no? So, mga Ilocano, tinatawag kasi namin siya na, yung may batang may asin, yung word na asin. Yung sa amin kasi is yung paggalang, yung pagsabi ng po at opo. Ayan. So, kapag nakalimutan mo talaga magsabi ng po at opo, ay nako, kahit ako rin nun, nakukurot ako kahit saan, sa braso, sa legs, ayan, uuwi ka na lang umiiyak kasi ang dami mo ng pasa dahil sa kurot ng nanay at tatay mo. So, ayun. Yung mga team nila, like, manda ka pag uwi mo. I-strike one. Ayun, totoo. Isa na rin yun sa pagmano, no? Yung sa amin din kasi sa province din namin. Every time na umuwi kami doon, dapat talaga kailangan magmano ka sa mga lolo't lola mo, tita-tito, ganun. Kung hindi talaga, hay nako, kurot na naman na maaabot mo. Kaya ayun, nasanay ako sa ganun na culture dun sa amin sa province every time na umuwi. Pero hindi lang naman sa pag nandun kami, nadala ko rin yung culture namin na yun nung simula nagstay kami dito sa Manila. Ayun, so maganda talaga na marunong kang magsabi ng po at opo sa mga nakakatanda, tsaka yung pag-bless sa kanila. Ayun. Naman, and siguro naman malaki din naman yung na-benefit natin sa, I mean, minus lang syempre yung pagiging violent. Oo. Maganda naman yung respect, yung sign of respect, yung violence lang talaga. Pwedeng i-minus sana. Yeah, totoo. Like, sa sinabi mo, Sherry, tama, like, ang daming na-benefit natin na pagiging respectful dahil doon sa pag-instill sa atin ng mga parents natin and ng mga elderly na dapat talagang maging respeto. Pero of course, may limit lang ang lahat. And hindi naman, I mean, alam naman natin siguro lahat yung phrase na respect begets respect. Tama. Yes. Right? Exactly. Like, ang culture kasi may positive side and of course, may negative side din. Oo. Diba? Like, kayo ba, ano bang thoughts mo sa culture natin ngayon? Like, sa kinalakihan nating culture. Ikaw, Sherry. Ako naman, no, syempre kasi may mga, rin tayo, mas nakakabatang kapatid. So, nakikita natin sa kanila, na-observe natin sa kanila na ang laking impact sa kanila yung dating nakasanayan natin na culture sa kapanahonan nila ngayon. So, alam mo naman yung mga bata ngayon, ang dali nila magtampo, magalit sa magulang, masabihan lang ng konti. So, ayun. Pero sa akin naman, malaki siyang tulong, no? Dahil sa way na ganun, kahit medyo masakit, nakukurot ka, ganun. Nadidisiplina tayo sa way nila na ganun. Kaso ang hirap lang para sa mga bata ngayon na maka-catch up sa ganun na way na pagdidisiplina ng mga magulang natin. Kasi nga, may kasama siyang sakit, kurot, palo, ganun. So, ayun. Totoo, tama. Like, Tama. ang hirap din ipaliwanag sa kanila na bakit ganoon. Kasi, lalaki din naman sila and of course, may isip nila na bakit parang lahat ng gagawin mo is may parang equivalent na pananakit. And for me lang naman, insight ko sa culture na ganun is medyo dapat maiwan na siya sa past and like, hindi na kasi relevant na, yun nga, katulad nung napag-usapan natin kay Carl, na hindi lahat dadaan
sa Violence. tama, 'di ba? Especially kapag parang simple mistake lang na hindi may iwasan. Syempre kasi bata pa yan. So, Mm. 'di ba parang very surface level pa lang yung pagkakaintindi nila ng Oo, mali totoo. at tama, 'di ba? May time pa naman for the develop mind. Yeah, so ayun, isa yun sa mga I think mga culture na dapat nating alam mo yun, set aside and then move forward sa mas relevant and mas tamang way. Katulad na lang ng wait lang, sorry hindi naman sa binabash ko yung mga lola natin, pero yung pananamit ng Gen Z. May entry ba kayo doon, everyone? Ikaw, Sherry. Ay nako, ako meron syempre. Bilang isang part ng LGBTQ. So ayun, Yeah. sobrang nakaka-relate ako diyan kasi ang parents ko rin kasi galing sila sa relihiyosong pamilya. So sobra talagang Super importante. gets. Totoo, sobrang importante talaga sa dapat kung babae ka, pambabae lang. Lalo na every time na pupunta ng church, dapat nakadress ka, ganun. Syempre, bilang bading, ganun, hindi ka komportable na nagsusuot na ng ganun ng mga So, sobrang, yun. Totoo, like, sobrang nila sa pananamit natin, sobrang pressed sila na pagkakailangan kasi sinasabi pag tinanong mo, bakit ba kailangan sumunod sa norm na nakalakihan nyo na kailangan ang pakal ng babae is below the knee. Tapos kapag pinakita sa kanila, magagalit sila na kasi so ayun daw yung sanayan, ayun daw ang kultura, and bastos daw ang kadiro respeto, which I think very alam mo yun, hindi siya nakaka-pretty. Very old na. Parang sinasabi nila na kailangan natin respetuhin ang sarili natin. Diba? Pero hindi ba talaga naman respeto tayo? Kasi, like, tao tayo. Like, by default, parang we deserve respect because we're people and not because of what we wear, diba? Oo, like, ayun, so, sobrang, ayun din, isa din sa, I can't blame them kasi lumaki din naman sila sa generation na nag-condition sa kanila na malito and dapat itong suotin lang ng mga kababaihan, lalakihan. Dahil, alam yun, 300 na kolonyalis. Kasi, tama naman kaya lang tayo nagkaroon ng ganitong kultura is because na-instill ng kasila sa atin na dapat gawin at suot ng mga kababaihan or else maghasa or magagahasa tayo. Tapos pag nagahasa tayo pa yung may problema. Kasalanan pa natin. Kasi madumi. Diba? Like, ayun lang yung na napapansin ko sa culture natin. Tapos, ayun, like, diba nga, nasa culture natin na bawal sumagot sa parents. Oo. Gets naman, like, tama, wag kang magiging bastos sa magulang mo and sa nakakatanda. Pero at what point, until saan, diba? Like, kapag alam mo naman kasi tama, kasi diba, bilang Gen Z, alam naman natin, like, sobrang opinionated talaga natin. Lahat ng bagay, meron tayong isip kasi we are, wait lang, ano ba yung term nila sa atin na pang-insult? We are woke. Yeah. Natin yung pag-woke. Pero, diba, like, and to them, like, woke means being sensitive and being disrespectful. Yeah, and being bida-bida. Kaya, Pabida. like, sobrang laking impact ng mga naging salita sa atin ng parents and ng mga elderly sa atin. Kaya, nakuha na din natin yung culture ng pagiging conflict avoidance. Kasi nga, Actually, di ba? Parang hindi talaga tayo sa pagpapalaki ng gano'n. Hindi
directly sinasabi sa atin kung bakit ganito yung ganyan, bakit mali ito, bakit mali yan. Tapos, hindi rin directly sila nagsusorry sa atin pag may mali Oo. sila. Kahit Hindi sila- tayo natututo mag-communicate. Oo. Diba? Namula tayo sa household na kapag may ginawa silang mali, no matter mag-sorry man sila or hindi, dapat patawarin mo sila kasi they are elders. They are, gets mo, parang alam nila lahat. So, Oo. parang ang hirap na, Automatically sila na yung ano. Ikaw, Yeah. Sheree, anong thoughts mo about this? yeah. Actually, ganun din sa amin. Hindi ako lumaki sa pamilya na nagsasorihan, yung parents, ganyan. Ang hirap kasi ngayon na yung mga matatanda is hindi nila ma-accept na yung mga generation natin ngayon is kaya na nating mag-stand out para sa sarili natin. So, Yeah. para They're afraid. tinitake nila yun na bastos na tayo dahil sumasagot na tayo. Pero ang totoo is, tinatry lang din natin na i-open sa kanila yung kaalaman natin sa issue na nangyari sa pag-aaway. Na para hindi na lumaki, ganyan. Pero mas lumalaki kasi para sa kanila is sumasagot na tayo. Ayun. Totoo, tama. Like, Tama. Sa kanila kasi, having our own opinion is a sign of disrespect. Like, lahat ng sabihin natin is, ang dating sa kanila is disrespectful kasi nga, taliwas sa sinabi nila and sa iniisip nila yung ginagawa natin. Oo, tapos, yun nga yun, sa culture din ng conflict avoidance. Kasi, namumuo yung problema, hindi nasusolve. Diba? Parang habang namumuo yung problema, tumatagal siya, na hindi nasusolve, ini-ignore lang, naapektuhan din yung relationship mo with your parents. So, Totoo. parang, Oo, ang laking diba? sa relationship between your parents and between any of your loved ones. Kasi nga, nangyayari, if patuloy lang na magiging avoidant tayo sa conflict, is, oh my God, wait lang, sorry na distract ako sa Ayun. Hindi naman. Hindi, Sherry. Oh my God, sorry. Hindi. Okay. Sige, go. Ano yun? Ano daw, baka durinig yung mga dumadaan sa sakyan. Hindi naman, di ba? Like, hindi niya. Hindi, what I mean is yung dito sa laptop. Actually, kakarinig ko. Ayun din. Ayun. Sabi sa inyo eh. So, yun, bahala na si ma'am. Bahala na. Okay, Actually, sige, go, continue. authentic yun. Diba, realistic. Di ba? Totoo. Sige, go. Continue na lang. Okay, so, ito lang, saan ba ako? Hindi ko na madala. Di ba sabi ko na apektuhan yung relationship with parents. Tapos ako na yung magsasabi. Actually, pwede nyo na siyang i-divert na sa conclusion. Kasi medyo mahaba na rin yung usapan natin. Sige, go. Kasi yung time natin nahabol. Sige. Oo nga Go. Ayun. Ikaw na mag-conclude, Jairo. Sige. Ayun, like, ang hirap kapag lumalaki tayo and nafe-feel natin na until today, powerless tayo kasi nga lahat ng gawin natin is i-take nila as disrespect from them. Sa truth. Diba? Like, pero, ang good thing lang, like, if magtitingin tayo sa brighter side, maganda din na meron tayong mga spaces now to talk and bond over these issues, diba? Actually, diba? Like, oo, yung mga na-discuss natin sa mga previous topic natin, yung mga pag-approach natin ngayon sa adulthood and post-conventional morality, we learn to discern, oh my God, binasa ko na lang eh. Saan na ako? Paano nalalaman lang, kahit itagalog mo na lang, babe. Saan na ako as we discuss? Ayan, sige. Ayun nga, parang, ayun nga, na maganda na meron tayo ngayong space para makapag-usap and makapag-bond over this issue. Diba? Like, yung sa mga na-discuss natin yung mga previous topic, previous discussion, na iisip natin na itong mga cultural traits na meron tayo ngayon is hindi lahat dapat i-keep or dapat nating
ipatuloy until sa next generation kasi for me, hindi siya healthy talaga. Like, kung ano yung napagdaanan nila sana is kung nahirapan man sila. Wait lang. Oh my God, may entry na naman ako. Sorry. Yung trending na teacher. Ano? Yung trending na teacher na nag-live sa TikTok. Oh my God. Like, Wait, sayang no, dapat i-insert natin. Oo, pwede din. I-ask natin si Karil if kaya niya maisingit to. Ang bobo Like, kasi. Ang bobo totoo. niya talaga, di ba? Like, kung ito-traumatize mo ng estudyante mo, tapos kailangan pa talaga mag-cloud chase. Like, for what? Bakit anong ine-expect mong reaction ng tao? Saglit lang para traumatize ka ng estudyante ko tapos i-ano niya yung camera niya. Di I-ano ba? niya yung angulo niya Kakainis. Siya pa. Tapos eto pa, like, may kita mo sa, ayun, eto pa yung nagpa-boil sa blood ko. Like, yung naging post sa Facebook na passive-aggressive, sobra na, alam mo yun, na sinasabi nila na not to, compare daw yung, nakita niyo ba yun? Not to compare daw yung older generation sa Generation Z na tawag dito, yung pinagdaanan daw nila is walang-wala daw compare sa nadadaan. Oo, parang nagko-competensya. Di ikaw na yung Oo. Diba? naka-experience ng pinakamahirap na di ikaw na yung napingot at ng teacher. Ayaw namin yan. proud sila din na physically abuse sila. Diba? Na physically abuse sila and kailangan maranasan din natin yun para ma-develop natin ng mas ayos. Parang, parang make sense. Bakit naman doon pa kami hahanap ng pagiging respetado namin sa alam mo yun, sa pag-iinsulto sa namin, like sasabihan kaming bobo at hindi matalino, tapos wala daw mararating sa buhay. Diba? Tapos grade 3 yung kausap mo dyan. Yeah. Yung pamangkin mo lang yan. Oh my God. Pamangkin mo lang, di ba? Like, mas okay pa magsabon nito na lang kayo, actually. Kaysa sabihan mo ng ganyan. Kaysa i-trauma mo yung bata, mag-trauma dump ka sa bata. Tapos may nakita nga sa Twitter din, parang kalahati, ganun yung comments, tapos kalahati, binabash yung mga ganung comments. Tapos may nakita ako na parang, yung pala, nagtanong lang pala yung grade 3 na, Ma'am, 1/4? Totoo yun. Nagtanong lang pala ng super simple. Tapos biglang nagganon. Totoo. Kaya ayun, parang ayun yung sinasabi natin ngayon na parang sana na-learn natin kung ano yung mga dapat i-discredit na and dapat i-disregard na culture na nakalakihan nila na dapat hindi na mapasa sa mga culture na makakalakihan natin and at the same time, mga next generation kasi hindi talaga siya healthy for them na lumaki sa ganung situation, di ba? Yeah, pero hopefully like we have the enough maturity naman na as Gen Z. We know na parang ano yung traits na magandang i-keep natin. Yung pagmamano, yung respeto, di ba? Yeah, yun yung maganda i-keep. Yun yung magandang dalhin sa next generation. Yung pagiging palaban in a way na it's just you standing up for yourself. Another trait na maganda ipasa. Di ba? Totoo. Like, doon mo naman ma-realize na meron talaga mga dapat and mga hindi dapat ma-keep. Yes. Ikaw, Sherry, ano masasabi mo kay teacher na nag-live stream sa TikTok and now is superstar, TikTok superstar? TikTok superstar na matatanggalan ng lisensya. Yes. Diba? Tama naman yung mga ganong toxic culture is ma-avoid na natin in the future, di ba? Oo. Totoo, kasi gaya nga sabi ni Juliana. Actually, ngayon ko lang nalaman na grade 3 students pala yung pinapagalitan niya. Tama? Yeah. Actually, hindi ko alam. Ay! Marami. Pero, ayun, siguro, kasi nakita. ayun nga, so, parang, ano naman na kasi yun, parang sobrang, alam naman natin mali na nga talaga. Kasi, mga bata yun, sa tingin ba yan nagigets yung mga sinasabi ng teacher na yun. So, alam mo yun, yung toxic side niya, dinala niya sa mga bata. Siyempre, na-culture shock yung mga batang yun. So,
deserve niya na matanggal. Ay, ay, joke lang. Ay, nadulas. Sorry. Pero ayun, di nga naman talaga maganda na pati hanggang ngayon na papasok natin, nadadala natin yung ganun na side natin, na nakasanayan natin sa mga bata ngayon. Kasi, syempre, hindi sila sanay sa ganun na culture. So, ayun. Yeah, very well said. Like, dapat, ano natin. Pero eto lang pala, ang maganda din sa culture natin ngayon, katulad sa nangyari, like nakikita natin yung mga bata and yung mga Gen Z na nag-stand up na alam nilang mali and nagbibigay ng opinion, nagvo-voice out sila ng opinion nila na teacher yung Totoo. nagsabi is Yun yung pinaka-nakaka-touch din. dapat talaga diba? Ang daming nakisimpatize din sa mga bata na bakit ganoon, lalaking may trauma ang bata and all. So, dito na nagtatapos Thank you, yung like, podcast episode sa natin. mga Gen Zs out there. Sana Partner, sobrang sa thankful mga ako sa mga future guests listeners na natin podcast and na to, na especially sobrang- sa'yo din. Like, sobrang Yes. dami ding patok ngayon, siguro. oh Oh my my God. God. And Thank you din so much sa Um, inputs mo. Sana marami kayo yeah, For natutunan. today's and video. I hope na nakaka-relate ang most Gen Zs out there. I mean, hindi, syempre, this podcast is not just limited naman sa mga Generation Z kids. Like, ayun lang yung naging topic ngayon. Pero, of course, open to for everyone para din sa mga, like, older generation na, alam mo yun, naguguluhan kung bakit ganito, alam mo bakit ganito ang takbo ng utak mga Oo. and Basta sa kung mga, sino yung curious, kung sino yung nakaka-relate, kung sino yung makaka-resonate, sino yung mga Gen Z at heart. yeah, Kung mga, sino man sa inyo, kung sinong mahinig sa podcast episode na to, thank you na. yeah, Thank you. thank you so much. So Thank you that's so much, guys. yeah, thank you so much. Woo! Yeah! Ano?